Magandang umaga mga kapatid. Kinalulugod po namin ang inyong makikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon po ay ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. Magsitayo po tayo. Ngayon po ay ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. Magsitayo po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo ng lahat. At sumainyo. Minamahal mga kaibigan, ipanalangin po natin sa banal na misang ito ang bawat isa na ngayon nagkakatipon. Bigyan ng ating buong mag-anak ang ating mga personal na intensyon. Ipanalangin po natin ang lahat ng mga intensyong inihalal. At ang ating bansa, lalo na yung mga naakay kung mga maigit, itong bagyong ating nararanasan sa kasalukuyan. Especially those who are homeless. At upang tayo ay maging marapat na sa pagdilimang na ito ay umanap, ibigin natin sa Diyos ng awa at patawad ang lahat ng ating mga pagkukulang at kasalanan. Buong kababaang loob natin dasalin, inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lumaki ako ng nasasala sa isip, sa salita, sa tuwa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko ang mga kaibigan niya sa lahat ng mga kaibigan at pamahalaan at sa inyo mga kapatid na ako'y manalangin sa Panginoon ang aming Diyos. Hawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.
Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Purihin natin ngayon ang Diyos sa ating pagpapalitan. Manalangin tayo. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay nasa Rephidim at sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Josue, "Pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Tatangnan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at ako ay tatayo sa ibabaw ng burol." Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moises naman, kasama na sina Aaron at Hur, ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Nangawit na si Moises, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil doon ay nalupig ni Josue ang mga Amalekita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
aking saklolo. Ang hangad kong tulong sa Diyos magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Huwag sana akong pabayaang mabuhay, handang lagi niya sa pagsasanggala. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang Diyos na Panginoon, siyang magbabantay, laging nasa piling upang magsanggala. Di ka magdaramdam sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa mga panganib, ika'y ililigtas. Nitong Panginoon siyang mag-iingat. Saan man naroon, ika'y iingatan. Di ka maaano kahit na kailan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, huwag mong kaligtan ang mga aral na natutunan mo at matibay na pinapanaligan, yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatan ay inasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapamulaanan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong daan at sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at mga patay. Alang-alang sa kanyang pagparito at pagkahari, ipangaral mo ang salita ng Diyos na papanahon man o hindi. Hikayatin mo pagsabihan at patatikin ng loob ng mga tao sa pamamagitan ng matigang pagtuturo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Buhay ang salita ng Diyos. Ganap itong natatalo, sana ang ating iloloob.
Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa mga alagad na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang bubong na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod din iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukong at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukong sa loob ng ilang panahon. Ngunit ng malaunan ay nasabi nito sa sarili, "Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa hapaparito niya." At sinabi ng Panginoon, "Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukong, hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumarain sa kanya araw at gabi, bagamat tila natatagalan iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuli ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po tayo. Okay, so magandang umaga ho sa inyong lahat. Ang binibinaw kayo. So, iba na lang ang bati ko sa inyo. Magandang umaga sa inyong lahat. Okay, so dahil sa umuulan, maglaro muna tayo, no? Para magising naman kayo. So, this is konting pantasya. Let us presuppose na ang Diyos doon sa kanyang kaharian na merong state-of-the-art na multimedia broadcasting system. May pinindot na isang button. At nang pindutin niya itong button na ito, naglabasan ang lahat ng kanyang mga anghel. At dumating sa kanyang harapan. At sinabi ng Panginoon sa kanyang mga anghel, "Pumunta ka sa lupa, sa Pilipinas in particular, at doon sa EDSA Shrine, may mga nagsisimba. Bumaba kayo roon at hulihin ninyo ang lahat ng matataba." Maraming mahuhuli. No? Maraming mahuhuli. Dahil ngayon ang tao, halos lahat i-etching sa dila. Maraming mahuli. Kaya halos naubos ang laman ng EDSA Shrine at dinala ng mga anghel sa harapan ng Panginoon. At pagdating doon, sabi uli ng Panginoon sa kanyang mga anghel, "Bumalik kayo sa lupa. And this time, hulihin ninyo ang lahat ng magaganda at wapo." At marami din nahuli, kasama na ako. No, lalo pa ako niya. So, ganun nga ginawa ng mga anghel
at lahat ng mga magaganda at gwapo ay hinuli nila at dinala sa harapan ng Panginoon. Pagdating ng mga anghel sa harapan ng Panginoon and presented to the Lord ang lahat ng kanilang nahuli, sinabi uli ng Panginoon sa kanyang mga anghel, bumalik kayo sa lupa and this will be the last, no? At hulihin ninyo, hindi lamang sa loob ng Exodus Run, hulihin ninyo ang lahat ng mga may wakas na pananampalataya. My question to you is this: may mahuli kaya ang mga anghel? And this is the question that Jesus left us at the end of the Gospel pericope that I have just proclaimed to you a while ago. When He said, ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig nito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa Kanya. And yet, mga anak, we can only achieve and we can only attain the fruit of our insistent and persistent prayer through faith. Uulitin ko po, ito ho ang kagandahan ng pananampalataya. Makakamit lamang ho natin, makakamit lamang natin at matatanggap lamang natin ang bunga ng ating walang sawa at walang panghihinawa na pananalangin sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya sabi nga mo ni St. Teresa of the Child Jesus, sabi niya, you know, it's much better to talk to God than to talk about God. I will say it again. St. Teresa of the Child Jesus said this. Sabi niya, kung tunay at wagas ang pananampalataya ng isang tao, for him or for her, it's better to talk to God in prayer than to talk about God. Because this is what prayer is all about. At kung hindi ko ako nagkakamali, I have said this to you last time. Ang pananalangin mo or prayer is no other than but this. It is the longing of one's soul for the presence of God, who longs for our presence. Uulitin ko po, ito ho ang pananalangin. Ito ho ay ang mithiin ng ating mga kaluluwa sa presensya ng Diyos na nagdanais din na maranasan ang ating presensya. I will say it again in English, mas madali ho natin maunawanan. No? This is what prayer is all about. It is the longing of our soul
for the presence of God who longs for our presence. At mga anak, this is faith. Kaya, yun ho ang katanungan ng ating Panginoon towards the end of the gospel. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya silang mga taong nananalig sa Kanya upang makamit nila ang bunga ng kanilang walang panghihinawang pananalangin. Yes, uulitin ko for the third time. The fruit of our persistent prayer can only be achieved through faith. May God bless us all. Amen. Magsitayo po tayo. Alinsunod sa halimbawa ni Moises at ng matiyagang talo, buong pananalig natin itulo sa Panginoon ang ating mga kahilingan para sa mga pangangailangan ng sangkatauhan. Manalangin tayo, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan, ang panglahat na sakramento ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang liturhiya at panalangin ng mga kasapi, magtagwalawa siya ng ibayong biyaya para sa sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, ating obispo at lahat ng mga pinuno ng simbahan,
Nawa magpatuloy sila sa pagpapatnubay ng buong tapang, kababaang loob at pananalig sa tulong ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagpiliin mo. Para sa lahat ng nagsisikap para sa katarungan at kapayapaan sa ating bayan at sa ibang bahagi ng mundo, nawa makatagpo sila sa mga pamayanang Kristiyano ng nararapat na tulong. Manalangin tayo. Panginoon, pagpiliin mo. Para sa mga pinulong pangbayan at pagbubo at kinasasalayan ang kinabukasan ng mga bansa, nawa umiwas sila sa karahasan at magpasya para sa kabutihan ng sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpiliin mo. Para sa ating natitipon dito at lahat ng mahal natin, magsikap nawa tayo sa pagdarasal at manalig, hindi sa sarili, kundi sa masaganang habag at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagpiliin mo. Tahimik natin italangin ang ating pagsariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpiliin mo kami. O Panginoon, tanggapin mo kami ngayon kahit na kami di narapat-dapat. Tulutan mo kami magpakumbaba at manalangin para sa pagkakamit ng buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Manalangin tayo mga kapatid o Panginoong aming pag-aalay ng alak at tinapay kasama ng ating buhay ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ang Panginoon itong pagkakain sa iyong mga kamay, sa kapulian niya at karangalan sa
sa aming kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming pusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisahin ng iyong pagmamahal at sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas natin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin ang kasalanan kamatayang aming pasanin, ay binalikat niya upang kami ay palayain at maitampo sa iyong lulinin. Siya ang nagtanggap sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag. Bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nag-uungi sa iyong kadakilaan. Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagsiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawaan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang timan. Ang aking dugo na ibubugos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aala-ala sa akin. Magsitayin po tayo. Ipagbuhin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay umilahin, sarili ay inihain, iyang pagkain tinuturi, inasa sa luha natin, hanggang sa siya ay hanggang sa siya ay ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung pinarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo natin kami magsasalo-salo sa katawan ng tubo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at Luis Antonio na aming Obispo, kasama ang kanyang katuwang na Obispo at ng kanyang kaparian. Alalahanin po rin ang iyong mga anak na tinipon mo ngayon sa mahal mong harapan. Gawin mong kami maging ganap sa buklod ng pag-ibig at pagkakaisa. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nangihlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kasama ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos at ina ni namin, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. At huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbatian kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
mag-aalis ng makasalanan sa sanlibutan. Mapapalad tayo sa Kanya ay tumatanggap. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako. Naway ingatan tayo ng katawan at tubo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, Panginoon, sa aming banal na may pinamang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsilugod tayo ng ating sarili ang panalangin para sa huli ng awa. Panginoong Hesus Kristo, tinuruan kami maging maawain tulad ng Ama sa langit. At hindi ka na sinumang nakakikita sa iyo ay nakakikita rin sa Kanya. Ipakita mo sa amin ang iyong mukha at kami ay maliligtas. Ang iyong masintahing pagtingin ang nagpalaya kay Zaccheo at Mateo sa pagkagumon sa salapi, sa babae ng nangalunya at kay Magdalena sa paghangad ng ligaya sa mga bagay na makalumpa lamang. Ang nagpatangis kay Pedro matapos ng kanyang pagkakanulo at nagdala ng pangako ng paraiso sa magnanakaw na nagsisisi. Itulong mo marinig rin namin na tila ba sinasabi mo sa amin ang mga salitang binikas mo sa babae sa Samaritana. Kung batid mo lamang ang kaloob ng Diyos. Ikaw ang hayag ng mukha ng amang hindi nakikita, ng Diyos na nagpapamalas ng kanyang kapangyarihan. Higit sa lahat, sa pagpapatawad at habag, itulot mo ang iyong simbahan ay maging hayag ng mukha mo sa daigdig, na ikaw ang Panginoong muling nabuhay at niluwalhati. Niloob mo ang iyong mga tagapaglingkod ay mabalot din ang kahinaan upang magdalang habag sa mga mangmang at nagkakamali. Nawa ang lahat ng lalapit sa kanila ay madama ang pagsuyo, pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos. Isugo mo ang iyong Espiritu at italaga ang bawat isa sa amin sa pagpapadaloy ng langis ng paghirap upang ang jubileo ng awa ay maging isang taon ng biyaya mula sa Panginoon at ang iyong simbahan ay makapaghatid ng mabuting balita sa mahihirap na may bagong sigla, magpahayag ng paglaya sa mga bihag at inapi at magpanumbalik ng panhin sa mga ulat. Inihiling namin ito sa iyo, Panginoong Hesus, sa tulong ng panalangin ni Maria, Ina ng Awa. Ikaw na nabubuhay at naghahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo mo ang lahat. Magsipon mo na po. Magsitayo mo ang lahat. Nakakisa nila ng announcement. So, baka ho kayo magsisimba ng anticipated Mass ng Saturday ng 5:30 at saka 7 o'clock on the 29th of this month. No, yung pong ating regular na 5:30 in the afternoon Mass, anticipated Mass po yun, no, ay gagawin po natin 5 o'clock. At yung pong regular na 7 o'clock schedule will be at 6. No, to give way to our program na Sayaw Kulay Festival, a prayer dance festival in honor of the Blessed Virgin Mary. So, 2 weeks from now, kaya para po kayo adjusting ang inyong mga schedule. Yun naman po ay sa 29 lamang. After the 29, no, balik na po tayo sa normal. Pangalawa ho, no, kaugnay din ho ng ating programa na EDSA Shrine and Oasis of Peace. Tayo po ay nag-launch ng program na tinatawag natin na Marian Love Fly. This is actually a pilgrimage, no, alakbay dalangin, wherein we would like to promote the devotion to Our Lady of EDSA, Queen of Peace, and the prayer for peace. No? Dahil lalo na po sa ating kasalukuyang panahon, kailangan po natin ito. As I used to say, no, the promotion of peace should be our personal concern and advocacy. So kaya, no, dahil ngayon, pinapagawa ang ating mga kababayan ay payapang nagkakandamapay. Dahil yung wala kung sino bumaba rin, kung sinong tumitira,
So, kaya yun po, no, kinakailangan ito. So, kaya ho yung kung ating first by the langit or pilgrimage or Marian Dove-Fly, gagawin po natin ito sa Archdiocese ng Dagupan, Lingayen Dagupan with Archbishop Soc Villegas. Bakit po yun ang ating inuna? Because siya ang kauna-unahang rektor nitong ating slide. At kung makikita ho ninyo sa kanyang book of arms, ang kanyang motto is Pax. So, ibig sabihin ng payapaan. So, if there is someone to promote the devotion with Our Lady of Exile and the prayer for peace, it is no other than Patrick. And he is more than willing to accommodate us. So, kaya ho yung pagdalaw natin sa kanya, i-schedule na agad niya no, for November 4 and 5. So, doon ho sa mga sasama, dahil he will be providing the pilgrims with food, no? Kaya kayo po ay, kung kayo interesado magpalista mo kayo, no? Hindi na ho, binago ko yung plano natin na coach ang ating kukuhanin, no? Para sasakyan doon sa mga walang private cars, no? Ginawa ko na lang mong van para ho mas madali natin, kasi marami hong may mga sasakyan, ay baka ho yung isang coach na 60 ang capacity, hindi natin mapuno, ay babayaran ng SRA. So kaya, no, first come, first serve basis na lang po ito. No? So, ang magiging damage ko for the transportation and the bed and breakfast, kasi overnight ko, yun pong dinner sa 4, at saka merienda sa 5, at saka lunch sa 5, no, provided na po yan ng Archdiocese ng Dagupan, Lingayen Dagupan. So ang ating lamang may problema ay yung ating breakfast, at yun ho ay kukuhanin natin dun ho sa hotel na ating titirahan. So kaya ho ang may damage for the transport and the bed and breakfast, so will be 1,250 for those who are interested to join. So, aalis po tayo dito ng alas 10 ng umaga, November 4. Sa daan na lang po tayo kakain ng lunch, kanya-kanya na lang po tayo. Tapos, pagdating doon, diretso agad po tayo sa Lawak, Pangasinan, the Holy Cross Parish, na kung saan doon tayo na-expect at 5 o'clock for the celebration of the Holy Mass. Pero at 4, there will be a welcome, no, to for the Our Lady of Exile. So kaya yun po, no, if you are interested, please do register. So even if you do have your own car, no, and we encourage that, so please do register at our parish office para ho magkameron tayo ng exact head count para ho mag-provide ko Bishop Software the correct number of pilgrims. Dahil nga ako sa preparation na kanilang gagawin. Baka ako sabi niya, ay, meron naman kami sa kanya, hindi na kami magpapalista. Tapos pagdating doon, kakain ka ng kakahiya naman ho. Nakakahiya. No, we don't want to put the bishop in a very embarrassing situation na ito lang ang piniperiya, pero ang dumating isang retwa because hindi nagpapalista. So let us try to avoid embarrassing anyone. No? Kawang gawa na. So pangalawa ko, no, sa ating Serbian Hall, sa second floor, meron po tayong Marian exhibit as a celebration of the month of October, the Rosary Month. So I would like to invite you to go there and spend some moments of quiet and silence and offer the Blessed Mother company. So she will love it, because it is always the joy of the mother, you know, to be with her children. So, naiba ho itong exhibit, Marian exhibit, hindi ho ito collection lamang ng different titles of the Blessed Virgin Mary given by individual people or ano. So, ang title ho nitong Marian exhibit na ito ay Mary in the Holy Scriptures. The presentation is so biblical and catechetical, and you will learn so much from it. No, but most especially,
your experience will bring you to contemplation. It will be a wonderful experience of prayer with the Blessed. So, at pangalawa ho, kung gusto po ninyong matanggap yung blessing ng mahal na ina at ang kanyang protection, no, punta lamang po kayo dun sa likod ng imahe ng Our Lady with the Peace. No, siya ho ay merong malaking veil or mantle na ang tawag po natin ay Mary's Mantle of Peace. So, as you kneel down, no, and pray for her blessing and protection, cover yourself with that mantle of peace. And experience the love and the comfort that the Mother is giving to each one of us. So, maraming salamat po. Tumayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain kayo lahat ng mga pangyayari ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, bumayo kayong kagaya, kapayapaan tulad ng pagmamahal ng Diyos. Salamat sa Diyos.